Dito ay makikita ang isang pag-atake na ikinagulat ni Suho Jang sa kanyang nakita. Habang makikita rin si Chil Sam Kim na tila naging seryoso ng sandaling iyon. Makikita na kaagad niyang tinapos ang mga mutant na umatake sa kanya. Kaya naisip ni Suho Jang, tinarget ko ang bulag na bahagi niya kung saan siya magiging mahina. Pero mas tumalas pa ang matandang to kaysa dati. Muling nagsalita si Chil Sam Kim, tapos ka na ba sa pagpapadala ng mga laruan mo, Suho Jang? Habang makikita na biglang kumilos ang isa sa mga mutant ni Suho Jang. Dito ay nasabi ni Suho Jang, syempre hindi pa. Makikita rin na muling nagre-regenerate ang kamay ng mutant na pinutol ni Chil Sam Kim. Ipinakita na umatake na sa kanya ang dalawa ng sandaling iyon. Kaya naisip ni Chil Sam Kim, sige lang, lapitan mo ako. Ipadala mo na lahat ng mutant na meron ka, Suho Jang. Kasabay nito ay madaling naiwasan niya ang mga atake ng kalaban sa kanya. Kaya muling naisip niya, mukhang matibay talaga to. Hindi ipapadala ni Suho Jang tong mutant na to kung basta-basta lang siya mapuputol. Kailangan kong i-swing ang fishing rod ko ng mas malawak para makuha ang maximum na puwersa gamit ang ikot ng katawan, para mapabagsak siya sa isang hampas lang. Dito ay napansin ni Dokchul ang pag-atake ni Chil Sam Kim. Subalit, nang sandaling iyon, biglang mabilis na pumulupot ang fishing line sa kanyang leeg. Plano na sana ni Chil Sam Kim na tapusin si Dokchul, ngunit hindi niya magawa dahil sa tibay ng leeg nito, isang bagay na labis niyang ikinagulat. Kaagad na hinawakan ni Dokchul ang fishing line. At bigla niya itong hinatak, na siyang kinabigla naman ni Chil Sam Kim. Dahil sa lakas ng hatak, nadala si Chil Sam Kim at papalapit na siya sa lupa. Ngunit bago pa siya bumagsak, biglang umikot si Chil Sam Kim habang nasa ere pa. Sa galing ng kontrol niya sa katawan, naiwasan niyang bumagsak ng direkta. Ngunit sa sandaling iyon, may napansin siyang paparating, makikitang umaatake na ang mga zombie, habang si Dokchul ay patuloy pa ring hawak ang fishing line. Kaya naisip niya, ito lang ang fishing rod na kayang sumaklaw ng malawak na lugar, pero hawak niya ang paborito kong rod. Hindi ko pwedeng hayaang mapasakan niya ito. Mabilis niyang kinuha ang isa pang fishing rod at tinapos agad ang mga zombie na papalapit sa harapan niya. Ngunit hindi pa doon natapos, muli na namang hinatak ni Dokchul ang fishing line. At dahil sa lakas nito, nadala na naman si Chil Sam Kim. Tila naging isang malakas na tag-o-war ang labanan ng dalawa. Biglang nagsalita si Dokchul at tinawag si Chil Sam Kim na matanda, na siyang sinagot naman ni Chil Sam Kim, mukhang kahit naging zombie ka na, hindi pa rin bumuti ang asal mo, bata. Dito ay muling naglabas si Chil Sam Kim ng isa pang fishing rod, at agad niyang inatake si Dokchul. Ngunit mahigpit ang kapit ni Dokchul sa fishing line, at sinubukan na naman niyang hilahin si Chil Sam Kim. Makikita kung paano niya hinatak ng napakalakas ang fishing rod, at agad niya itong hinagis paitaas. Sa sandaling iyon, naisip ni Chil Sam Kim, hanggang ngayon, ganun pa rin siya kalakas. Habang pinapakita ang babagsakan ni Chil Sam Kim, makikita ang lupa na unti-unting nagkakaroon ng malalalim na bitak. Biglang may sumulpot na isang mutant mula sa ilalim, at sa itsura nito, para itong isang torture device mula pa noong sinaunang panahon, isang Iron Maiden. Sa kasamaang palad, nagtagumpay ang mga kalaban. Naipasok nila si Chil Sam Kim sa loob, at agad na isinara ng mutant ang pinto ng kulungan. Sa sandaling iyon, nakita ko ang galit sa mukha ni Dokchul. Tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ng mutant, puno ng inis at pagkadismaya. Napasigaw siya sa sobrang galit, at kasabay nito, sinuntok niya ang mutant ng buong lakas. Napaatres ang halimaw, at mula sa katawan nito ay biglang bumulwak ang napakaraming dugo. Tila tumigil ang paligid sa katahimikan ng ilang sandali, pero hindi natapos doon. Maya-maya, biglang may isang linya ng liwanag sa katawan ng mutant, at kasunod noon, sunod-sunod ang naging pag-atake mula sa loob. Sa gulat ni Dokchul, nakita niya kung paano pinaira-piraso ni Chil Sam Kim ang mutant na nagkulong sa kanya. Hindi man niya inaasahan, ngunit si Chil Sam Kim ay mabilis na kumilos. At sa isang iglap, naramdaman ni Dokchul ang tumusok sa kanyang katawan. Doon niya napagtanto, tinurak na pala ni Chil Sam Kim ang cure sa kanya. Agad niya itong in-inject upang kumalat ang lunas sa kanyang katawan. Sinabi ni Chil Sam Kim, alam ko na, hindi agad ibabalik ng cure ang mutant sa anyo ng tao, pero ang bahagi ng katawan kung saan ipinasok ang cure ay agad na magiging tao ulit.
Nasabi ko na sa'yo to dati, Dok Chiljang. Huwag mong maliitin ang mga nakakatanda sa'yo. Kasabay nito, agad na pinulupot ni Chilsam Kim ang fishing line sa kanyang leeg. Sa mabilis na galaw, tinapos niya ang kanyang buhay, na ikinagulat naman ni Suho Jang. Bumagsak ang ulo ni Dok Chil sa lupa. Sinabi ni Chilsam Kim, tama, yan ang gusto ko, tingnan mo ako ng ganyan. Naisip ni Suho Jang, ginamit niya ang cure upang maging secret weapon. Kaya nga hindi ko siya gustong lapitan. Pwede niyang gamitin ang cure laban sa akin para sirain ang balanse ng katawan ko. Pag nangyari yun, hindi ko na makokontrol ang mga zombie o makakalikha ng mga mutant. Wala akong ibang magagawa, kailangan ko siyang piliting gamitin ang cure at tapusin siya mismo. Hindi. Kung may pagkakataon akong gawing mutant ang matandang yun, mas gugustuhin ko pang isakripisyo ang mga mutant kapalit niya. Napatingin si Chilsam Kim kay Suho Jang at nagsabi, dalhin mo lahat ng mutant. Simulan na natin ito. Samantala, si Chan Gijo ay binato ng mga papel ni Ejeyong at galit na sinabi, nagbibiro ka ba? Kailangan natin ang lahat para ihanda ang syudad. Paano mo pinayagan ng isang Class A slasher na umalis sa syudad? Ang masama pa doon, nag-book ka pa ng chopper para sa kanya. Hindi basta-basta si Chilsam Kim, isa siya sa pinakamakapangyarihang slasher na meron tayo. Bakit mo siya pinayagan na umalis? Sumagot si Chan Gijo, dahil siya ay nakakatanda kaysa sa atin lahat. Gusto niyang magawa ang lahat ng kaya niyang gawin bago ang mahuli ang lahat. Galit na sumagot si Ejeyong, pero paano kung mamatay siya? Paano kung nagsasakripisyo siya para sa wala? Sumagot si Chan Gijo, oo, maaari siyang mamatay. Pero hindi ito magiging walang kabuluhan. Nakinataka ni Ejeyong sa sinabi ni Chan Gijo. Dinagdag pa ni Chan Gijo, kahit na mamatay siya sa proseso, sigurado akong may dala siyang bagay na makakapagbaligtad sa sitwasyon. Habang makikita si Chilsam Kim na naghahanda na sa laban, mapapansin na may isang mutant na humakbang paunahan. Dito, ipinakita ang isang mutant na tila isang boksingero, at ang isa naman ay isang malaking halimaw na mataba. Samantalang ang isa ay tila isang paniki. At ang isa pa, bahala na kayo kung anong klaseng kakupalan ito. Dito ay haharapin ni Chilsam Kim ang apat na mutant. Kaya agad siyang kumilos, at sa isang iglap, mabilis niyang tinapos ang mga zombie na papalapit sa kanya. Subalit ikinagulat niya nang madaling naiwasan ng mutant na boksingero ang kanyang fishing line. Kasabay nito, mabilis na nakalapit ang mutant sa harapan niya. Sa pag-atake ng mutant, mabilis niya itong naiwasan. Ngunit nang mapatingin siya sa mukha nito, napansin niyang napangisi ito. At kasunod noon, sunod-sunod na atake ang parating sa kanya. Naiiwasan niya man ang mga ito, halatang nahihirapan na siya. Sa kanyang pag-atraze, bigla siyang napasandal sa isang figure sa kanyang likuran. Paglingon niya, laking gulat niya nang makita ang matabang mutant na paatake na sa kanya. Dahil dito, agad siyang nahawakan ng halimaw mula sa likuran, habang kasabay nito ay umatake rin ang boksingero sa kanyang harapan. Kaya agad niyang nilabas ang cure. Sa isang mabilis at matatag na galaw, ininject niya ito sa mutant na nakahawak sa kanya. Kasabay nito, kaya agad siyang humingi ng tawad sa kanyang anak na lalaki. Kitang-kita sa mata ng mutant ang pagkagulat habang kumakalat ang epekto ng cure sa kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, mabilis na sumugod si Chilsam Kim sa mutant sa kanyang harapan. Habang paatake ito, agad siyang nakaisip ng diskarte. Mabilis siyang nakalipat sa likuran ng mutant, at gamit ang buong lakas. Itinulak niya ito paunahan. Hindi inaasahan ng matabang mutant ang eksenang nasaksihan niya, tumama ng diretso sa tiyan nito ang suntok ng boksingero, at doon na siya tuluyang napatay. Kasabay nito, hindi nag-aksaya ng oras si Chilsam Kim. Plano niyang palibutan ng fishing line ang mutant, ngunit mabilis itong napigilan ng kalaban. Sa sandaling iyon, muling napangisi ang mutant. Ngunit bigla itong napahinto, may kakaiba siyang naramdaman. Dito muling matagumpay na na-inject ni Chilsam Kim ang cure sa mutant. Muli siyang humingi ng tawad, ngayon naman, sa kanyang son-in-law. Dito ay agad na kumalat ang cure sa kamay ng mutant, na labis nitong ikinagulat. Kasunod nito, agad na tinapos ni Chilsam Kim ang buhay nito. Subalit makikita ang matinding pagkapagod sa kanya dahil sa tindi ng laban. Bigla na lang siyang nagulat sa kanyang naramdaman, isang mutant ang bigla siyang kinuha at nilipad paitaas.
Napansin niya ang matinding pagkapit ng mutant sa kanyang balikat. Kaya agad siyang nag-isip, ini-inject nito ang dugo ng zombie gamit ang mga kuko nito. Kasabay nito, agad niyang kinuha ang spinning reel ng kanyang fishing rod. Mabilis niya itong inihagis sa mutant, at agad namang pumulupot ang fishing line sa leeg ng halimaw. Kaagad niyang nakuha ang spinning reel, at buong puwersa niyang hinayla ito pabalik. Dahil dito, nabulunan ang mutant, at mula sa itaas ay makikitang hindi ito mapakali sa pagkakasakal. Sa huli, napilitang bitiwan ng mutant si Chilsam Kim. Bumagsak siya pababa sa lupa, at habang unti-unting nawawala ang usok sa paligid, makikita si Chilsam Kim na ligtas mula sa pagkakahulog. Agad niyang kinuha ang kanyang cure at ininject ito sa sarili habang mahina niyang binigkas, "Patawad, aking daughter-in-law." Dito ay napansin ni Chilsam Kim na may isang mutant na nasa kanyang unahan. At makikitang paatake na ito sa kanya. Kaya pilit siyang kumilos agad. Isang matinding atake mula sa mutant ang halos sumire sa lupa dahil sa tindi ng puwersa, pero mabilis na nakaiwas si Chilsam Kim bago pa man ito tumama. Subalit, napatingin siya kay Suho Jang. Sa sandali na iyon naisip ni Suho Jang, gumagamit siya ng isang cure tuwing papatumbahin niya ang isang high-class mutant. May 5 siyang dala bago niya pinabagsak si Dokchul Jang, at 4 na ang nagamit niya. Kapag nagamit niya ang huling cure, wala na siyang panlaban sa akin. Para mangyari yun, kailangan kong isakripisyo ang higanteng Water Strider. Pero kapag naubos na ang shots niya ng cure, ako mismo ang lalaban. Malapit na itong magsimula, maghanda na tayo. Kasabay nito, isang panibagong mutant ang lumitaw. Bigla nitong pinilipit ang sariling katawan, at hindi nagtagal, naging sandata ito ni Suho Jang. Sa kabilang banda, ang mutant na kalaban ni Chilsam Kim ay biglang napatigil, makikitang matagumpay niyang na-inject ang cure dito. Kaagad itong napabagsak at napalibutan ng fishing line ni Chilsam Kim. Kita sa kanyang hitsura ang matinding pagkapagod. Habang papalapit si Suho Jang, sinabi nito, "Mukhang wala ka ng cure. Lalaban ka pa ba, tanda?" Sumagot si Chilsam Kim, "Anong sinasabi mo? Sapat na ito para pabagsakin ng isang hangal na katulad mo." Muling nagsalita si Suho Jang habang bigla siyang kumilos ng napakabilis. "Bakit hindi ka nalang maging zombie at sumama sa akin? Iniwan mo akong mamatay noon, pero ngayon, gagawin kitang isang mutant. Tandaan mo yan, tanda." Sumagot si Chilsam Kim, "Tinatawag nila akong isang ilusyonadong matandang tanga, pero mas ilusyonado ka kaysa sa akin." Dito ay agad na mabilis na lumapit si Suho Jang, handa na siyang tapusin ang laban.